Okay, mga klip, dito muna tayo. Ano bang naibunyag? No? Nitong si ng NBI. Tingnan po natin, ha? Tingnan natin at hulaan natin kung anong mga nangyari. Okay. So, let's see. Share na natin to. Yes, ma'am. Sir, ang Pangulo kinumpirma na nasa Portugal talaga si Saldico. Yes. What actions are we doing? Well, actually, tuloy-tuloy naman yung action na ginagawa ng National Bureau of Investigation. We already submitted the necessary documents for the issuance of the red notice. And tama naman yung sinasabi nga ni Pangulo, hindi naman tayo pwedeng basta pupunta sa Portugal o padala ng arresting officers doon at arrestuhin. So we will be coordinating with our counterparts sa Interpol and sa NCB ng Portugal, yung government nila, para mahuli at kung kumpleto na yung sa red notice na mahuli at may balik dito si Ginoong Saldico. Sir, wala pa rin yung red notice. We will make a follow-up today after the statement nga ni Presidente. Pero we've already completed yung mga documents sa submission namin. So, in-examine niyo raw yung logs ng air taxi. Pwede na kwento lang. Yeah. Yung tungkol dun sa 18 Ito yung mga travel di umano nung 18 military. Tingnan natin. allegedly na Marines. Yes. Kasi sabi ni Sergeant Tuben, magkasama sila ni Saldico na parang sometime. Oo. Pero mga klip, di ba? Please, correct me, Doon sa mga statements na ginawa, ilang videos yun? 5? Saldico, di ba never siyang nagsabi na siya mismo nagde-deliver. Ang sabi niya mga tao niya. Tapos ito si Sergeant Tube, sabi niya kasama niya si Saldico. Doon pa lang conflict na mga kaklip. Correct me if I'm wrong, yun yung natatandaan ko. Sa 5 or 4 na video ni Saldico, wala siyang sinabing nag-deliver siya mismo. Diba? Kasi ito tayo. In 2025 na pumunta sila ng Ilocos Norte, naghatid ng pera sa bahay daw ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ginawa namin, nag-issue kami ng Sabina Duces Tecum sa air tax. Yan na pala mga kaklip, nag-start na rin imbestiga, patungkol sa Ilocos. Support lang si Mike Defensor pero mas marami pa siya sasabi kaysa sa Eden Maris. Tama. At Alam niya yung mga kwento-kwento, tapos support lang daw, transportation lang. sumagot ng air taxi Yeah. na meron pang board resolution na kasama na notarized na from 2023 to 2025, walang sa flight logs, walang record na si Saldico at si Sergeant Tube nagkasama sa isang flight na inarkila na ang eroplano ng air taxi. Yun na, ito yung sasabi mga klire. Nag-try sila mag-imbestiga. Kung may nakita sila, syempre, kung nagbiyahe ng Ilocos, tuloy-tuloy ang pag-imbestiga. Doon pa lang sa umpisa wala nang record ng biyahe. Paniniwalaan mo pa ba? So, sinong iimbestigahan mo na nagpe-fake news? Yung air taxi na nagbigay ng dokumento nang wala silang biyahe? O yung nag-aakusa ngayon? Fair yun. It's fair enough. Diba? So very clear yun. Malinaw na wala. At ako nga, in my experience as former general manager ng Manila International Airport, lahat po ng lumilipad ng kahit chopper lang, meron talagang lag ng pangalan. And there are times also na nakakagamit ako ng pribadong aeroplano kaya ng chopper. Very strict na inilalag yung mga pasahero po niyan. So hindi po mawawala yan. So ang implication po, between sa isang nagsasabi ng kwento na gano'n at isang documented, official na documented ng isang pribadong kumpanya na ang air taxi naman is, pag tinignan nyo magandang reputasyon, medyo parang mas pagdududaan natin yung statement po. Yun, mga kakli. Kasi ang air taxi, there's no reason for the air taxi or management ng air taxi to make up stories. Wala naman sa issue kay Pangulo Diba? Ito mga to, may issue. Meron silang gusto pabagsakin. Yun yung issue nila. Diba? So, di magsisunungan yung air taxi kasi records pa nag-uusapan dun. Yung isang nag-claim na individual. Lalo na wala naman po pinakita na corroborating evidence. Kasi very surprising, ang daming pinapakitang litrato ng mga maleta, pero wala akong nakitang litrato na kasama o tumanggap isa man lang doon sa inakusahan o kasama nila si Saldico. Yeah. Bakit wala silang picture kasama si Saldico saka si Tube going to Ilocos? Labo, di ba? Nakita ko po yung buong joint affidavit, 36 pages including the annexes. At sinuri na po namin dito sa NBI. Sir, yung sa notary public naman ano po yung parang Dumalo po siya, nagbigay din ng mga picture at video recording na nagnotaryo sa opisina. But we have yet to validate kung talagang sa Las Piñas yung ginawa yung notary. Because what is surprising, sa Makati yung opisina ni Atty. Baligod,
Pero ang notary public sa Las Piñas, ang Well, tingin ko, for me naman to mga kli, hindi mo na masyadong mako-question kung saan siya nagpa. Okay, si mga kli, binanggit naman ni Baligod na parang, paano ang tawag niya doon? Partner? Hindi word yung partner. Basta parang kasama, in a way, itong notary public. So, pwede. Kahit sabihin mo na malayo, sa Makati, pare, punta kami dyan. Walang notary dito Punta kami dyan, Pwede yan. So, hindi ko na masyadong ita-technical si notary public. But, mga kakli, usually sa cross-examination na ginagawa ko, pag medyo duda ko, kino-question ko yan. Tinatanong ko yan. Diba? After you had the question and answer with your counsel, what did you do after that? What did you do next? Pag sinabi nila na, after magtanungan po, dumiretso na po ako pa uwi. So, lumalabas, di siya nagpanotaryo. Nagpanotaryo lang, si lawyer. Pwede kasi itong mangyari, mga. Dapat hindi, Halimbawa si Attorney Baligod, kaibigan niya si Attorney, Notaryo Publiko. Instead of the 18 people will go directly, diba, to the Notary Public, para manumpa, to swear in. Pwedeng si lawyer magdadala. Diba? Without meeting the affiance. Pero dito kasi mga clues, sinabi naman kasi na may pare, merong bishop, na nakakita na nanumpa sila. So, tingin ko, dapat hindi na siya ma-question. Sa akin lang, huwag na natin questionin yung notaryo. Okay? Ang question natin yung contents. press conference sa San Juan. So, it took time to travel, to biyahe na gano'n. So, Pwede siyang issue. Pwede siyang issue. Pero, sinabi naman kasi ni Father, na nakita niya talaga itong nanumpa. Diba? Nanumpa. sabi niya, regular naman daw yun, may mga joint affidavit. In my experience as a lawyer, tama naman may mga joint affidavit o joint document. Pero this one is serious allegations to a lot of people at saka merong national interest, so to speak. Kung ikaw yung lawyer, sinasabi niya kasi, hindi ko kailangan alamin. Ang alamin ko lang is kung ano yung, kung totoo ba sila yon, kung sila ba nagsabi noon. Pero prudence will dictate sa mga abogado na itong ganitong sistema, bago ako magnotaryo, teka muna, dahil sigurado mapapatawag ako rito para tatanong. So what we found out is, may relationship sila niya to. Attorney Baligod, sabi magkakilala na at eventually magiging off cancel. Although si Attorney Baligod, in one of his pronouncements sa social media niya, sinabi na niya na off cancel si Attorney Pascual sa opisina niya. What also we found out is, si Attorney Pascual is very active in social media doon sa kamusta ka, Attorney ata para niya noon, na sila magkakasama ng personalities who are also very involved in politics. And ang nagmamanage ng account na yun, or may account, is a person named Michelle Defensor. When we asked him kung ano ni Mike Defensor, hindi daw niya alam. But we found out later on, magkapatid pala si Michelle Defensor at si Mike Defensor. So yun yung mga anggulong tinitingnan namin. Sige, tuloy. So parang, Defensor pa rin. kasi binanggit na sa amin na doon sila nakikita doon sa condo. So apart from that, mukhang matagal na nagkakilala. Opo, kasi mayroon silang Facebook account na minimintain Ala, meron pala. Friendship, mga kakli. Magkasama sila. So, Hindi lang doon. hindi lang po doon. Kasi alam nyo, dito naman po sa NBI, ang paliwanag na namin dito, tinitingnan namin po lahat ng anggulo. Hindi naman po pwedeng dahil reklamo. Siya na lang imbestiga na kinulitin ko. Halimbawa po, isang tao na punta sa pulisya, nagreklamo yung kanyang kapitbahay. Hindi naman po kagad pinapatawag yung kapitbahay. Ang kakausapin muna yung nagreklamo at tinitingnan kung ano ang katotohanan doon sa reklamo niya, ano ang personalidad niya, anong intensyon. Ganun din po yung ginagawa natin dito. Tinitingnan natin lahat ng anggulo nung 18 Marines at bakit po lumabas na ganun at may mga personalidad na binanggit. Pero let me caution you na hindi ibig sabihin yung mga binanggit na tao, hindi rin namin ipapatawa. Kung mapatunayan namin na yung direksyon ay papunta sa kanila na kailangan silang tawagin para magpaliwanag kayo, tatawagin po namin. Director, mga ilan tayo ang ex-marines ang next natin na darating bukas? Well, depende po kasi lumalabas ngayon ang handler talaga ng alleged ex-Marines. Kasi mali na po kagad, let me correct that, sinasabi 18 Marines, mali na po kagad kasi meron din po kami sertifikasyon at pruweba na yung 18, apat doon ay driver, bodyguard, hindi po Marines lahat. So dapat, ang patao sa kanila, 14 Marines and others. Diba? Dapat ganun. Lumalabas po kasi apat hindi. 14! Oo nga, may military lagay. Tapos sa isa man lumalabas, hindi naman lahat sila ay naglingkod kay sabi ko as close-in bodyguard. Clear natin ma. Sabi na lahat nila 18. Sinabi sa interview, diyan, lahat sila nagsilbi kay Saldico. Lahat sila marunong mag-drive. Yung second, press ko na, remember that? Yun sila. Pero hindi pala lumalabas, hindi pala lahat. Ano to, dagdag lang para dumami kunwari. Yung 8 po, identify na namin kung sino talaga yung kanilang pinagdiling ko na driver. Ala, 8 pa pala. Ang hindi pala,
tinatrabaho kay Saldico. So, pamparami. bodyguard. So there are already inconsistencies po. Eh sana umatid po sila, itanong nyo ilan. In-expect po namin umatid sila kasi initial po namin sila ng subpoena under the deputization of the Office of the Ombudsman. And the Office of the Ombudsman has the contempt power. So, Mm. Yung confirm na naging tauhan ni Dalpo. hindi ko pa rin po sigurado kung yung 10 lahat ay Saldico. Ang sigurado po ngayon, yung 8, hindi kay Saldico naglingkod. Yan, 8. So, 14 lang ang ex-military and others. 8 doon, hindi pa nagtrabaho kay Saldico. Although they are, inamin ni Atty. Balikod, 103 assigned na bodyguard kay Saldico. Meron pong retired general na nag-recruit sa kanila eh. Identified na rin po namin yung retired general na nag-recruit doon sa 103 na yan. So yung 103 recruit ng retired general na to. At meron po kasi mga historian lumalabas na they're supposed to be employed for the period of 2 years, pero naputol nga dahil wala na nga si Saldico. So these bodyguards, including yung mga retired Marines, eh hindi na po nakakuha ng sahod nila at nawala ng trabaho. Yun nga, mga kli, di ba? Kaya nga kapit dito sa patilim at ang tumutulong ngayon dito, si Atty. Baligod. So tanong natin, hindi ba to binibigyan financial support ni Mike Defensor? So yun nga po yung in-explain ko na isang angulo that these people, wala silang livelihood, wala kabuhayan. So parang baka mamaya, bibisyated yung position nila sa paggawa ng mga salaysay. Pwede, di ba? Kasi kapit sa patalim, mga kakli. Kapit sa patalim. Kailangan nila ng pera. Nila ng kabayaran, or baka mamaya meron din siguro, sinisiguraduhin natin na walang panunuhol, walang pananakot doon sa pagbibigay nila ng kanilang testimonya, ng kanilang affidavit. Pero ano yung magiging walang sisipot sa kanila? Well, we will coordinate with the Office of the Ombudsman because we are deputized. So we will probably recommend na baka kailangan ma-exercise yung contempt power, or probably we will determine, papadala ulit kami ng panibagong subpoena. Problema nga, hindi na natin alam kung saan na nagpunta. Although the address given is the address of the Office of Atty. Balikod. Kasama po, kasi siya po yung nagsalita. Pero sa kanila lahat binigyan nila. Bali yung 18, tapos parang 25 po. Pero meron pa po kami mga issue ng subpoena for Friday. 26. Kasama po. Ayan, kasama si Defensor Investigator. Wala pa po, the official. So malalaman po natin bukas. Meron na nga si Atty. Pascual, saka yung isa na nag-confirm na sa kanya naka-assign. Yung 8. Kaya ko alam na namin na yung 8 eh. Yung 8 eh. Doon pala mga kli. Ito sabi natin, di ba? Pag may conflict at hindi ka na makatotohanan, paano ka pang paniniwalaan sa ibang mga kwento mo? Kung sa maliliit na bagay, kaya mo masinungaling, idila na sa malaking bagay, lalo na kung bayaran ka. Please pardon me for that kasi nasa process kami ng investigation. We will eventually lalabas din namin kasi baka there are security reasons that we have to provide sa power. 25 po. Plus another one on Friday. Another one. If possible, na ipa-content, bibigyan yung NBI sa ombudsman. Sa ombudsman po, or we can also go to court because under the rules of court, meron pagka may subpoena power ka, we can go to court to request for a contempt for those persons who did not submit the subpoena. Kung hindi sinesecure si Saldico, sino po yung sinesecure ng iba? Marami po eh. Yun po yung inaalam namin, pero confirmado po yung isa, may walang nakasay sa kanya. Sir, so confirm na pupunta yung naka-assign na yun, yung personality na yun. Na-interview na po namin yung Biyernes, nag-voluntary, upon receiving the subpoena ng Thursday, nag-voluntary na po na pupunta. Kasi sinabi, yun po yung tama. Kung meron kang subpoena, hindi ka naman natatakot, wala kang... Yun. Bakit, di ba? Hindi mo kailangan hindi ka kailangan mag alma-alma dyan. Na bakit kami? Ba't kami? Maganda yung kwento nyo eh. Asing makatotohanan kayo, di prove nyo yung katotohanan, di ba? tinatago sa batas, mas may po na pumunta ng pusa. Kasi we have the professional agents to investigate them. Meron din po kaming technologies to test yung truthfulness ng sinasabi nila. If they be willing to submit themselves to polygraph test, meron po kami nakaready din yan sa forensics namin. So madali po kasi ang sa akin lang, pakiusap ko lang nga po sa tao, sana wag May polygraph test, hindi ako masyado dyan. Hindi ako sigurado. husgahan na magkaroon na agad ng sites because ang commitment po ng NBI, we will do it very professional and very transparent. Kung may mga bagay po kami hindi namin mabanggit pa sa inyo because we are very careful na kailangan protection din namin po yung mga involved na tao po. Director, kailangan po ba yung 18 Marines ang pumunta isa-isa or pwede sila i-represent? Kailangan po na sila yung sinupina. Bakit po? Sabi ko nga, kailangan i-test natin yung statement nila. Napakahirap nga po nito. Sabi ko nga, kailangan sila po. I-represent ni Atty. Balikod. Ano po, kailan Isa-isa or pwede sila i-represent ni Atty. Balikod. mas maganda sila po. Kailangan po na sila yung sinupina. Bakit po? Sabi ko nga, kailangan i-test natin yung statement nila. Napakahirap nga po nito kasi yung isang pinagsamang sinumpang salaysay, 18 yung nagsasalaysay. So, dapat po siguro isa-isa. Actually, mahirap yung mga hindi mo alam kung sino naghatid. Sabi ni Tube siya at saka si Saldi. Pero lahat ng 18 doon, nakapirma as if lahat sila kasama. Parang lahat sila may personal knowledge. Hindi pwede ganun. Kasi hindi Parang si Marcoleta lang yan, si Mike Defensor, mas alam na alam pa yung kwento kaysa sa titistigo ko, no? Oo nga, di ba? Parang, oy, naman sniper pwede na yung complaint mo, affidavit mo. yung recollection ng isa, yun din yung recollection mo. Pag sinabi pong affidavit, sinumpang salaysay, that is your personal recollection of what you did. Kung ano yung nalalaman mo sa nangyayari. So dapat po, ikaw yung magsabi mismo, ano bang participation mo? Ako nagbitbit nito. Kasi binabasa natin yung
Yung salaysay, parang nangyayari tuloy, parang may mga hearsay na lumalabas sa loob mo. Yun, mga krim. Matateknika sila talaga dun. So para hindi maging hearsay yun, it should be a personal account mo. Ano yung naalala mo, na ginawa mo, ako nagbuhat nito, ako yung nag-drive nito na ganito. So, Kung nabanggit po na nag-confirm na napupunta po. So, naman po yung 100 wala pong nagko-confirm sa amin na pupunta. Sinasabi ko po, meron nang pumunta nung Biyernes. Baka po na-misquote na naman na rito. Nung Biyernes, na siya yung nagsabi na yung 8 sa kanya naka-assign. Pero wala naman yan. Ah, basta ano po, para tayo nitong nagpipinoyenyo ha. Yung isa na lang po. Yung reason po niya, because we subpoena yung person po. Inupina po namin siya because based on our initial investigations, lumalabas po yung pangalan. Director, confirm po ba na 14 Marines at 4 driver lang? Doon sa 18 po, lumalabas 4 na hindi Marines. Yung 13 is yet to validate. Meron pong mga binigay silang pangalan doon sa affidavit na nasa active service pa ng PNP. At yun po, chinecheck po rin po namin. Kala ko retired na iba ako kay Awol. Haba po, marami po talagang proseso. Kaya napakaganda po, sinabi naman po ng ating mga lumalabas na 18 at pati po yung mga kasama nila na handa silang humarap sa anumang investigasyon. At eto na po. At malinaw naman po, dinala ni Atty. Baligon sa ombudsman yung kaso, i-deputize po sa amin, that is within the process of law. So, dapat po sila. Okay. Now I know. Kasi dinala na sa ombudsman without going to the NBI. Diba? Kasi siguro, feeling nila, ito lang sa akin sarili ko itong tape. Ay, nasa NBI, gusto nila diretsong complaint. Di ba kinakailangan minsan mga ombudsman ng case build-up. That's why dineputize ang NBI na mag-imbestiga kayo. Yun yung ayaw. Yung ayaw ng 18. Gusto na diretso sa ombudsman. Para pag mapakita na binaliwala sila ng ombudsman, ito yung sa akin para pag napakita na binaliwala sila ng ombudsman, sasabihin, hindi neutral, hindi impartial ang ombudsman at sisiraan si Ombudsman Boying. Pwede ganun. Sa NBI. Attorney, sir, may leather dealers po ba kayo? Meron po, pero tinitingnan pa po namin kung talagang pupunta po. So, siguro we're working on it. I-open po namin, pwede naman po. Pero of course, syempre ang may primary jurisdiction na dito is the PNP. Nandun na po yan pati sa ating pong DILG. So we'll coordinate with them. Kung surrender po sa amin, we'll definitely coordinate with them. And within our mandate din naman po yan. So, yung ano yung coordinate dito? Parang 17 yan, di ba? Tapos may 4 na nagano, parang 11. 7 na yung nadagdag na 7. O, sakto, parang 11 yung tumatawag sa amin the other day. Doon sa isang tao namin. So sabi ko doon sa tinawagan na tao, i-explore nyo. They will surrender, di maganda tapos coordinate tayo sa PNP and DILG. Sir, si Ann Cortez ba may paramdam? Ano pong parang naging sabihin? Magdadaan po tayo sa ganyan kasi Nag-iinit. Baka sabihin, nag-iinit. Ibang klaseng pakiramdam. Nagulat rin siya. kasi dyan ay no, alam niyo gusto ko lang yung masyado na siya. Meron pong lawyers na coordinating with my office. But anyway, nakita natin mga krim kung ano mga nireveal niya Doon sa mga, sa kararating lang dito mga krim, nireveal niya dito kanina na doon sa flight log, kumaga record, walang nakita na lumipad, yung taxi, air taxi na lumipad itong si Zaldico kasama si Sergeant Tube going to Ilocos. Kasi pinapunin nila yung air taxi to makita kung ano yung mga flight going to Ilocos with Zaldico and Tube. Walang nakita. Pangalawa, na-discover din dito, alam na natin na 14 lang yung Marines. In the rest, hindi. Okay? Hindi siya parte. So may pagsisinungaling na doon. Pang-apat, 8 doon, nagsabi na hindi sila nagtatrabaho kay Zaldico. Di ba? 3 dun. So, ibig sabihin, mahalagang bagay ito para malaman natin yung credibility ng tao. Di ba? Kasi kung dito pa nagsisinungaling na sila, paano sila paniniwalaan? Kaya kailangan talaga individual, no? Yung bawat salaysay nila para alam, ang isasabihin lang nila ay yung personal knowledge nila. Okay?